Hi! Hello! Magandang araw, Pilipinas! Ayan, andyan naman aking mga palangga na lagi nag-aabang sa ating mga pasabog. Today, meron tayong bagong pasabog na related doon sa PIDEA leak. Hi, mga darling! Love ya! Love ya! Okay, ano mga chika boom boom? Okay, tignan na yung mga chika boom boom. Okay, gusto ko lang makita yung mga comments niyo. Myra Pascua, Rebecca Ugata, Liz Vergara, lagi nagmamaganda si Liz. Si Solid Moharlika nako. Okay. Raimi, how are you? Maverick, aba na-miss ko kayo batiin. Si Forman Braga. Okay, tuloy na tayo mga palangga. So magbatian na lang tayo. Anong title natin? Okay, is Senator Bato umamin na. Uunahin na natin yan. Okay. Mga palangga, ako ay, well, hindi ko kailangang mag-apela sa inyo. Kahit pa paano, magpasalamat tayo kay Senator Bato. Okay? Magpasalamat tayo, although kung tutuusin, hindi naman trabaho niya yun eh. Sa totoong buhay, ang mga senador, ang mga taong gobyerno, hindi naman dapat natin pinasasalamatan sila kasi bayad sila. Sa bawat hininga nila, sa kanilang mga pwesto, bayad sila. Hindi tayo dapat nagpapasalamat. Pero kasi dahil tayo ay tao, mabait, let's just say thank you to Senator Bato na nabigyan niya tayo ng chance para marinig yung testimonya ni former agent Jonathan Morales. Okay? So yan ang ipasalamat natin kasi pwede niya talagang wag ituloy yung PIDEA leaks hearing na yon. Maari nga na si Senator Bato ay na hulog sa mga nag-uumpugang bato. 'Di ba? Sabi nga ni ni PIDEA agent Morales, baka naiipit lang siya. So bigyan pa rin natin siya ng chance, although hindi talaga Senator Bato, ulit-ulitin ko po. Napanood ko kasi yung kanyang interview sa SMNI na tao lamang daw siya, sa Pilipinas nating mahal, na tao lamang daw siya, nasasaktan siya. Teka ko muna to baka may naisip ako, sulat ko. Okay. Masama sa vlog natin. Okay, na tao lamang daw siya, na kaya ganun yung emotion niya. Kasi nga, it's just sad. Okay? Kasi ang mga taong gobyerno dapat nga talaga, hindi talaga onion skinned. Doon kasi sa ipinakita talaga ni Senator Bato, hindi ko naman siguro kailangan pang ipaliwanag na it's just emotionally affected siya. And sabi ko nga, kapag tough ka, police ka eh. Dapat yung alindog mo kumakabog. Kumakabog yata yung alindog ko today. Alright. So ngayon, mga kababayan, marami talagang doon, marami talagang mali doon, pero ako naman din naman ako nakikipag-away sa kanya. Yung aking pinost na sabi ko, oh my God, sabi ko, Senator Bato, hindi kami ang subject dito ni Jonathan Morales. Kaya sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka? Diyos ko, Senator Bato, if you compare kung ano ang sinabi sa akin ni Katrina Ponce ng PEZA na inappoint ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na ako at si Sas ay binayaran ng China. Yun nga akusasyon na confirmed na ako sabi ito si Sas at saka si Marlica ay binayaran ng China. Ako nagtatanong pa lang ako. Sabi ko, magtanong ba ako? Diba? Kinonfirm na nila gamit ang podium ng gobyerno para sila ay kapanipaniwala. Si Sas at si Marlica ay bayad ng China. Actually, I asked my lawyer. At I have to be honest with you, pag-usapan natin to. Nung narinig ko yon, sabi ko doon sa friend kong lawyer, sabi ko na gano'n sa kanya, atche, sabi ko gano'n sa kanya. Hoy, sister, ganyan. Sabi ko, kasuhan kaya natin si Katrina Ponce, sabi ko sa kanya. Kasi maraming corned beef yun eh. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya sa akin, ano mapapala mo? Sabi niya, anong mapapala mo? So, kakasuhan mo, you will spend your time, Sabi niya, wala namang kwenta. Sabi niya, you really wanna do that? Sabi ko, why? Sabi ko, maraming corned beef yun. Kailangan magbayad siya ng corned beef niya. Tapos sabi niya, forget about it. So yun. So imagine mo, hindi accused,
talagang akala mo convicted na kami, na kami ay binayaran ng China. Kaya sabi ko nga, kung ako'y bayad ng China, dapat ginorgor na ako dito ng Uncle Sam ko. So anyway, doon ako iikot doon sa sinabi ni Senator Bato na isinulat ko. Okay? Kanina sa kanyang interview na inamin niya nga, okay, una inamin niya na nasaktan ka. Nasaktan siya, tao lang siya. No. Mali yun. Kahit na Senator Bato, maling-mali talaga yun. Next time, sabi ko nga, please, nasasaktan din naman kami. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Mas lalo kami nasasaktan, bangag ang Pangulo namin. Pangulo niyo sa Pilipinas. Masakit yun. Sobrang sakit yun. So, isa sa requirement ng politiko dapat, hindi talaga balat sibuyas. Ano mga binato sa akin? Jutang Genemes! Mga binato sa akin dati nung sinusuportahan ko ni Pangulong Duterte, sabi ng mga Marley, kabayad ng 400 million. Punyeta, kung bayad ako ng 400 million, hindi na ako kumakayod ng bonggang-bongga. Mga ganon. Diba? So, just ignore. At saka, I advise you, please. Wala bang advisor si Senator Bato sa paligid niya? Pwede ba itago niyo yung cellphone? Don't use, sabi ka ni Mother Pebbles Talakera, don't use your phone or wag ka mag-Facebook. Oo, yun na ang sa akin kasi that's really unprofessional. Senator Bato, alam ko nasasaktan, but you can just hold your breath or hold your horses. Anyway, just hold your horses. Ngayon, pero nagpasalamat kami kasi sinabi mo na, sabi niya, ito eksaktong word statement ni Senator Bato doon sa Pilipinas Nating Mahal, napanood ko, sabi niya, I am convinced the existence noong kahit anong denial pa ng PDEA. So, ibig sabihin, kumbinsido na siya na hindi AI itong papel na ito. Okay? Ito ay hindi AI. Pamaypay natin. Okay? So, yun lang, bonus na natin yon. So, narinig tayo sa Senado na may isang bato. Sabi nila, naging bulak. Naging marshmallow. Okay, bigyan natin siya. Pero I'm serious. Hindi natin siya boboljakan ni Senator Bato ngayon. I'm trying to behave. Okay? Paminsan-minsan. Okay? Naniniwala siya na nag-exist. Pero sabi niya, tinatanggap din niya yung denial ng PDEA. Okay? Na dinenay nila. Pero naintindihan mo, kasi nga, nag-iimbestiga siya. Pero may mali nga doon eh. I hope makorek niya sa May 7. As an investigator, ulitin natin, you're not supposed to be biased. Hindi mo pwede sabihin na nagtitistigo, ay, ikaw ang judge, o ikaw yung, ikaw ang judge, sasabihin ng judge, bago dinggin yung mga kamagkabilang panig. Wala namang judge na magsasabi na, yung si na yan, yung biktima, yung yung si plaintiff, yan si plaintiff at saka ito si defendant. Si plaintiff sigurado ako 100% totoo yan. What's the point? Na mag-hearing pa tayo. 100% na 100% na sila nagsasabi ng totoo. So dapat in-adjourn na lang yung hearing na yon. But anyway, I hope ma-improve sa May 7 ang hearing na yon. At malinaw pa sa sikat ng araw na inamin na nga ni Senator Bato na nag-i-exist ang PDEA, ang pre-op and authority to operate. Kasi sabi niya, nakita daw niya na totoo yung papel at nakalista yung mga vehicles nga na ginamit during the time at in-identify mismo ng PDEA Lazo. Okay? So, ngayon may puncher pa nga daw, may butas pa. So actually winning sa atin 'yon. Kaya nga sabi ko kay Senator Bato, yung message ko sa kanya, sa May 7, I hope you get some rest. At talagang tutukan natin to para mas ma-expound mo yung interpellation mo. Para matutukan mo, kasi gusto namin marinig na tanungin mo yung mga pictures, 'di ba? Tanungin mo si Morales kung paano niya ba i-visualize sa taong bayan. Kasi parang kapag nag-imbestiga ka, dinadala mo sa moment yung nakikinig sa'yo na ano ba nangyari? Sige, dalhin mo ako. Di ba yun yung tanong ko kay Morales, I think, nung first time ko sa interview. Dalhin mo ako sa sitwasyon na yun noong 2012. Ano yun? You imagine ko, ano yung naalala mo? Ano yung nakalagay sa picture? Tinanong ko pa nga, ano yung suot niyang damit? Hindi na nga niya maalala. So yun yung kind of investigation ang gusto nang marinig ng taong bayan. So, wag na muna tayo mag-away-away. Huwag muna tayo awayin si Senator Bato. Kasi baka pagod lang. Okay?
tao lang naman daw siya. So let's give him a chance. Kasi, why? Kasi, pressure pa natin siya. Sorry, Senator Bato. But we have to pressure you. Kasi, sabi mo naman, gusto mong makita ng taong bayan na unbiased ka. But doon nga sa pagsabi mo sa mista mo o kay Lasso, bias talaga. And you just correct yourself on May 7. Pero, doon sa sinabi mo sa Pilipinas nating mahal, na binrot out nga ni Ka Eric, yung tungkol sa pagkidnap ni Lisa doon sa mga bata, ang extraction, pakipagsabuatan niya, we will give you all the information very soon. Okay? So I hope, titingnan natin kung ano ang, attach natin kay Ontiveros kung may sasagot siya doon. Pero you will receive something from the victims. And I will assure you, very soon. Okay? You promise to the Filipino people na you open also an investigation kapag cover mo sa iyong komite. Ay, hindi ko pa alam kung ano pa yung mga hawak mong komite, nakarayin natin si Lisa Marcos sa pagkasangkot niya sa pagkidnap sa mga bata doon sa video na pinakita ko sa inyo, yung audio mo na tas naging video. So wag niyo munang away-awayin si Senator Bato. Tama na yun na na-express natin yung ating sentimiento at walang mali sa ating sentimiento. Meron din siyang sentimiento. Wala rin namang mali sa sentimiento niya. Kanya-kanya tayo. Pero syempre, pipiliin natin yung majority. 'Di ba? Yung nararamdaman natin. Ako naman, when I say pasensya, nagpasensya ako kasi yung kamay ko ayaw tumigil sa kakatag sa kanya during the Senate hearing. 'Di ba? Kasi tinag ko siya sa nagping-ping talaga siguro yung telepono niya. So, well, I'm not supposed to say pasensya, but I am man enough. O, di ba? Kahit babae ako, I am man enough. Okay? So, kaya nga, kalampagin natin, Senator Bato, na matulog siya ng bonggang-bongga before the hearing sa May 7 at, pagganahin niya lahat ng billions of neurons niya para mas ma-expound, ma-extract, wag pala extract, baka ma-extract si Morales. Okay? Ma-scrutinize yung pagtatanong niya doon sa mga resource person. Okay? Okay. Anyari sa ibang senador? Oo nga, isa pa yon. Tignan mo. Kaya yung mga ibang senador, si Chester nandito, si Ana Trix Gutierrez nandito. Yes, ano nangyari sa mga senador? That's a good question sa mga, tandaan nyo ito mga pangalan ng mga Jutang Ginimes. Okay? Mga pangalan ng senador ay, ano pangalan ng mga giatay? Okay. Pero may nag-send sa akin nun. Anyway, ito yata yan. Ito. Pangalan ng mga senador na wala doon. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Okay. Ayan, tiyan mo. Si Jinggoy Estrada, wala. Si Senator Bongo, nasaan ka? Kailangan ka ng bayan. Si Francis Tolentino o Miss Kerda. Okay, si Binay, wala. Si Grace po, wala. Si Villar, wala. Si Robin Padilla, wala. Si Joseph Victor Ejercito, wala. Si Mark Villar, wala. Si Ontiveros, wala. Wala ang mga hitad. Okay? Si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. Only Senator Bato. Kaya nga sabi ko, we have to be grateful. Kasi nandoon siya at inimbestigahan niya ito in aid of legislation. Wala naman kami sinasabi, Senator Bato, actually, na i-prosecute mo yung mga, yung mga taong yun. Pero, malinaw na medyo may, may failure talaga doon. Pero sa araw na ito, Senator Bato, bibigyan kita ng panibagong assignment. Alright? Bigyan kita ng bagong assignment. Mga kababayan, si Lasso at si Bitong ay pinagluloko ang taong bayan. Bakit kamo? Here we go. Okay? Unang-una, alright. Ito. Ayon sa ating impormanting abogado mula sa bundok ng Hibok-Hibok, okay, hindi pala to abogado, police pala to, sorry. Okay, ayon sa ating informante na itinapon sa bundok Hibok-Hibok, mga kababayan, yung pagpalabas ni Lazo sa personal data sheet, yung pag-disclose niya ng mga personal data sheet
about kay Morales, yun po ay may violation. Data Privacy Act na dapat kasuhan siya ni Morales dahil siya mismo ay lumabag sa batas at in-announce niya mismo doon sa Senado ang pagdukot sa mga dokumento. Mandurukot talaga to si Lasso. Pagdukot sa mga dokumento na personal, okay, ni former Agent Morales na ibinurag, wag niya doon para i-character assassination, which is what? Dismissed and acquitted naman siya, but more on mga personal data ni Morales. Captain, Agent Morales, if you are listening right now, I hope you can consult your lawyer. Pwede nyo nang kasuhan ayon sa ating palangga dito, alright, na ito po ang nilabag. Yan, Miss Maharlika, ito ang nilabag ni Lasso. Chapter 8, Penalty Section 25, Unauthorized Processing of Personal Information and Sensitive Personal Information. Chapter 7, Security of Sensitive Personal Information in Government. Section 2, Responsibility of Heads of Agencies, which is si Lasso. All sensitive personal information maintained by the government, its agencies, and instrumentalities shall be secured as far as practicable with the use of the most appropriate standard recognized by the information and communications technology industry and as recommended by the Commission. The head of each government agency or instrumentality shall be responsible for complying with the security requirements mentioned herein, while the Commission shall monitor the compliance and may recommend the necessary action in order to satisfy the minimum standards. See? Jutang Genemis, may nilabag na naman ang mga aso ni Kuting na si Lasso. Diba? Doon sa pag-disclose, pag-expose niya ng PDS or personal data sheet ni Morales. Points na naman natin yan, Mr. Morales. Eto, pakinggan. Ito ba yun? Hindi pa pala yung video na yan. Yun, mga palagga. So, kita ninyo kung paano, dahil nataranta na sila, na nag-ikot na ang tumbong ni Lasso, nagbitbit siya, nagkaray-karay siya ng mga witness, na mga testigo na wala naman doon sa time na kung saan tinitipa o kinukuhaan ng statement ni Morales, itong confidential informant na si Marcos Jr. ay bangag na bagag nung gabing yun at dapat karay-karayin na, o hulihin na, o ikulong na, or kung ano man ang pwedeng gawin sa kanya. So wala, yun na doon po lang mapakita na baliban sa forcibly written sworn statement, okay, ay forcibly, what do you call it, sworn statement o forced, mga kapalangga. Doon pa lang, ang dami mo nang nilabag, Lasso. Buti wala magic wand ko ngayon. Jutang Genemis. Nakita niyo mga kababayan? Mr. Morales, if you're listening, pakikasuhan na tong ginayupak na ito. Okay? Another. Lasso, makinig ka. Bitong, makinig ka, Bitong. Anong tunay na pangalan ni Bitong? Okay? Bitong. Okay? Si Bitong ay, ang kanyang pangalan ay si Bitong Imitario Morada. 1940 pala ito pinanganak. Taga Baler, Aurora ang hitad. Okay. Doon sa Senate hearing, lagot na naman kayo. Bakit kalagot? Mga kababayan, pakinggan niyo muna yung video na nakuha natin doon sa Senate hearing. Listen, darling. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PIDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence saan ka? I was a retired general of the armed forces, sir. And alpaka ako, sir. Ako nagmamasid sa'yo nung... Kilala. Sorry. Matanda na tayo eh. Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang
With PDEA, sir. PDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2. Yes, sir. And J2, tandaan nyo. ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala. Okay. Hanggang doon na lang yata. Deadlock tayo. Deadlock mo si Kuting. Okay. Si Kuting tuloy. Okay, narinig nyo? Doon, sa Senado, sinabi ni Bitong, siya ay direktor. J2. Napag-alaman natin na sila ay nagsinungaling na naman. Naglapastakanan sa ating batas. At ginago na naman ang Pilipino kasi itong si Bitong, sinabi niya, di ba, J2 daw siya. Pero sa kanyang impormasyon na nandiyan sa PDEA, walang nakalagay na siya ay J2. Walang nakalagay na siya ay direktor. Kasi, mga kababayan, napag-alaman natin na hindi siya naaprubahan ng Civil Service Commission. Ibig sabihin, yung kanyang appointment na sinasabi niya dyan sa Senado ay isang bogus lamang. Umamin ka, Bitong, dahil ayon sa ating informante na disapprove ang iyong appointment. Okay? Noong July 31, 2023. Pero dahil magkasabwat kayo ni Lasso, ikaw ay sumusweldo, I believe grade 27 ba? Sumusweldo ka ng worth 130,000 kada buwan plus kickback, allowance, kung ano-ano pa, na hindi ka naman pala inapprove ng Civil Service Commission. Senator Bato, dagdag mo to. Surprise ako to sa mga palangga ko. Ipatawag mo ang Civil Service Commission. Bakit? Ipatawag mo to si Director for Victoria Esber. Okay? Patawag mo si Victoria Esber, Director for, okay, ng Civil Service Commission dahil siya ang pumirma na disapprove ang application ni Bitong. Emiterio Bitong. Pero doon sa Senado, sinabi niya, di ba, tinanong siya ni Bato, narinig niyo naman, J2 siya, Director Chuchuchucho. How come na siya ay sumisweldo, meron siya katungkulang ganyan na hindi siya in-approve ng CSC? Yeah, how come? Isama niyo yan. Galing talaga ng mga puting jazz natin. So, panalong-panalo ang bayan, nalaman niyo na naman. So, ano ang ginagawa ni Bitong sa PDEA? At saan galing ang kanyang authority na mag-represent sa PDEA, di ba, as a retired AFP kung hindi siya naaprubahan sa kanyang posisyon from the Civil Service Commission. And also, ipatawag mo Senator Bato, sino pa ipapatawag nila? COA. Okay? Commission on Audit, ipatawag ninyo ito. Sino ba yung nagpapasweldo? Okay? Bakit siya sinisweldohan ng salary grade 27 o 130,000 pesos? Tama ba? Yeah, 27 yata. Okay, yung kanilang salary. Sinulat ko yung kanina. Anyway, okay, bakit sumusweldo si Emiterio Bitong? Bakit siya nandiyadyaan sa Senado na sumumpa-sumpa na siya ay direktor pero disapprove ang kanyang appointment? Okay? My God! I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Okay. So yung appointment niya ay talagang hindi na Noong February 23, mga palangga, inappoint siya, sumulat. Okay? Ayon sa ating palangga, itong si Lasso ay, syempre, tao niya to, syempre siya ang gustong maging, Gusto niyang paupuin itong si Bitong as Director 3. Di ba sabi niya, Director 3 siya doon. PDEA Director, sumumpa sa'yo, Senator Bato. Sumumpa, sinungaling. Hindi siya Director 3 kasi disapprove siya. Hindi siya dapat nandyan sa Senado, hindi siya dapat dyan sa PDEA. Ngayon, saan galing ang sweldo
ni Bitong. Ang lakas ng loob na sasabihin, wala siyang nakita mga wala siyang nakita mga pictures at itong mga papel na iniwan ni Morales nung siya ay tinanggal. Wala. Kasi pagko-cover up nyo palang, eto palang paglabag na sa kapakanan ng bayan, paglabag sa konstitusyon, pagbabalahura sa inyo. Saan ka nakakakita? Dinis-approve ng Civil Service Commission, nandyan pa rin sa PDEA at sumisweldo ng 130,000 plus what? Milyon-milyong kickback? Ano? Bato! Magpakabato ka, Senator Bato. I will forward the information. Sama mo to. Papaliwanagin mo to. I'm telling you. Hindi titigil ang mga taong concerned para sa bayan. Ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin? Senator Bato, ipadukot Gamitin mo ang kapangyarihan ng Senado, ng mandato mo, na ipa-check ang record ni Emeterio Bitong. Kasi hindi lang to. Wala pa tayo sa pinaka-climax. Parang tsurbahan lang, ano? Anyway. Ngayon, kaya ang tanong ko sa'yo, ano ang ginagawa mo sa PDEA? At lumilipad-lipad ka pa ibang bansa na represent ni Bitong ang ginagamit ang PDEA na hindi siya approve, na hindi siya approve sa kanyang appointment. Isiniksik ni Lasso dyan as what? As kasabwat, taga-timpla ng kape, kunwari, pero kasabwat kayo sa panggigipit ng mga tao? Oh. So, pwede na ba yung ganon? Ano to? Dahil gusto ni Lasso, kahit dinis-approve ng Civil Service Commission, gusto niya pa rin maging Director 3 kahit disapprove yung appointment? Pangloloko sa taong bayan to, mga kababayan. Okay? Wala pong approval. Again. Pero, yung pera ng taong bayan, ini-enjoy ng mga jutang ginimes. Nilalamo nila, lahat ang pera ninyo, talagang grabe, mga kababayan. Hindi ba ako magiging, my God, nakakagalit ito. Saan galing ang sweldo mo? Kailangan imbestigahan. Sumasweldo ba siya? O ito ba ay galing kay Lasso? Under the table ba ito? Yun ang dapat mong imbestigahan. My Pepe Cat, thank you. At Mia Pochi, thank you. February pa pala siya sabi niya kanina. February pa pala siya. Disapprove na yung kanyang Civil Service Commission, ang kanyang appointment sa Civil Service Commission. Tapos sasabi niya, director pa rin siya. Mismo narinig niyo. Okay? Dahil kaya gusto ni Lasso na si Emeterio Bitong, kahit dinis-approve ang kanyang appointment, nasa puwet lagi ni Lasso dahil ay kasabwat niya sa kanyang mga anomalya, panggigipit, pangaharas, lahat-lahat na bribery, extortion, lahat na. You investigate this, Senator Bato. I want you to focus on this also. Paano mo paniniwalaan na sasabihin ni Bitong na wala siyang nakikita na mga papel na ito o mga pictures kung siya mismo ay sinungaling? Kaso ito. May kaso ito, si Lasso dapat tanggal na yan Pero dahil si Marcos Jr. ay kasabwat niya si Lasso, dahil nag-aabogado, nagko-cover up sa kanya lahat. Bayan, you have to speak up, get up, and dukot-dukot them up. Okay? Ngayon, Anna Trix. Ay po, Madam Maharlika from Japan. I admire you so much, Madam. Nakakapagtaka lang po bakit tahimik ang mga mainstream media, especially sa mga dilawan na dating napakaingay. Yes, mamaya sasagutin natin na about mainstream media. Isinulat ko nga dito Okay, para hindi ko makalimutan kasi may gusto akong sabihin sa kanila. Alright. So ngayon, mga palangga, ang question natin kay Lasso, ano ang ginagawa ni Bitong sa opisina ng PDEA na hindi naman siya inapprove ng Civil Service Commission? Diba? Ito, panibag. Ito yung climax ng story. Ito, immigration. Okay? Magaling si Lisa dito maggawa-gawa ng passport at saka visa. Magaling yan magawa. Okay? Baka nga si Michael Ma na smuggler na business partner ni Lisa diplomat passport yan. Baka maraming pangalan yan. Okay. Senator Bato, alam mo, bitbitin mo ang Bureau of Immigration. Bakit 2 passport ang hawak ni Bitong? Pwede ba 2 passport ang isang tao?
both active, Bureau of Immigration. Ginagamit niya salitan ang passport. Bakit dalawa ang passport mo? Ha? Ang isang passport, ayon dito sa ating PA, puting ahas, ang isang passport ni Bitong ay Ramil Bitong. Okay? Yan ang isa niyang passport. Ramil ang pangalan niya. Ano yun? Ginagamit mo sa pag-what? Baka ano pa yun? Baka diplomat passport pa yun sa pag-transact ng what? Ng pulburon o whatever? Nagtatanong lang ako. At ang kanyang isang passport na ginagamit niya ay Imiterio Bitong. So which is which? Are you Ramil o are you Imiterio? Bakit dalawa ang pangalan mo? Well, it's okay na lang magkadalawang pangalan. Di ba? Nasing iba, Maria, kuri-kuri, may kutiba sa buli. Di ba? Ganon. O, yung pangalan. Pero ikaw, dalawa yung passport mo. Is that allowed? Na pwede kang kumuha ng dalawang passport sa magkaibang pangalan pero isang tao? Yan ang sagutin mo. Yan, Senator Bato, isama mo sa investigation. Can you forward this? Por sa nanood yan si Senator Bato. Nood yan mamaya. Senator Bato, sinusuportahan kita if you are fighting for the truth. Kasulad ng sinabi mo doon sa mahalin natin ang Pilipinas. Pero ito hindi palalagpasin ni Maharlika at ng taong bayan. Di ba? Bakit si Bitong nandoon at nagtitistigo pa ang hitad? Ang yawa, nagtestigo pa na si Marcos Jr. ay hindi bangag. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Ha? Sagutin nyo yan sa taong bayan. Bakit? Okay, ano to? Lies sa ahas, trademark 2, passport, sabi ni Basay. Grabe ang mga tiwalang pinapasweldo ng gobyerno. Oh my God. Ayan. Itag siya to si Senator Bato para malaman niya to. Dapat diretso na ang tanong at mga impormasyon na natanggap kay Senator Bato, sabi ni Randy Canubas. Okay. Ngayon, ano pa yung mga issue doon sa okay, sa mga sinasabi ni Senator Bato. Okay, Senator Bato, sabi mo, yung hearing na yon ay para sa national security. Ayaw mong ma-jeopardize ang national security. How come this Imiterio Bitong or Ramil Bitong merong dalawang passport? At bakit siya nandyan sa PIDEA na hindi naman siya in-appoint o disapprove yung kanyang appointment? Bakit siya pinapayagan ni Lasso na magkaroon ng access sa mga files na hindi siya legal na in-appoint ng Civil Service Commission? Paliwanagin mo yang si Lasso at si Bitong, Senator Bato. Okay? Sabi mo, you have to be, gusto mo lang maging objective ka. As fair, Okay? You want to what? To know the truth. This is the truth. Pero kailangan nyo pag-usapan sa, may hawak tayong ebidensya, huwag kayong mag-alala. Senator Bato, bago ako magdakdak dito, meron tayong pang tampal na ebidensya sa sinasabi ko. Okay? Kaya nga yung mga challenge sa mga hitad dyan, gasuan si Marlica, mga giatay. Anyway, ngayon, sabi mo, kailangan maging objective tayo baka pag-formulate ng legislation. Okay? At bakit nagkaroon ng leakage? Actually, Senator Bato, kasi parang yun ang hinighlight ni Senator Bato magkaroon ng legislation, bakit nag-leak ang leakage? Bakit nag-leak itong mga dokumentong ito? So question, Senator Bato, please do your job. Alam ko gagawin mo to. Aasahan namin to. Kung ikaw ay para sa tama at magkaroon tayo ng mga batas na dapat sinusunod na hindi dapat nakakapanghimasok ang katulad ni Bitong sa PIDEA, nakakapag-access ng mga impormasyon kahit siya ay hindi inapprove ng Civil Service Commission, isama mo yan. Sabi mo, aalagaan ninyo ang karapatan, okay? Ang karapatan ng taong bayan, alagaan ninyo, parusahan nyo to si Lasso at si Bitong, ipakuha nyo ang mga dokumento, hindi nyo pwedeng gawing AI yan. Kasi pag i-deny ito ni Lasso at ng Civil Service Commission, baka takutin ni Lasso, takutin ni Lisa, ilalabas natin dito ang ebidensya, not right now. Ilalabas ko kaya bago, checkmate kayo dito, bata. Sabi mong, ano kayo, army? Giatay. Nang bata ako, army din ako Meron akong armas, yung
Alam niyo yung ano ng saging? Dahon ng saging. Yung ano ng saging, ginaganon. Tapos gagano mo, tumutunog-tunog. Oh, sundalo rin ako ng bata ako. Anyway, my God. Nakakagigil. Nakakagigil ito mga Jenayupak na ito. Oh. See? May bago na naman kayong pupunteryahin ngayon, mga kababayan. Yan ang i-message nyo kay Senator Bato. Okay? If you have the capacity to just cut the video, i-message nyo kasi I don't have time. Kasi after ko magdakdak dito, nagpapahinga na rin tayo, di ba? Kasi kanina nag-interview tayo, ngayon, dakdak na naman tayo, parang si Lisa, parang lamok. Teka muna. Okay, go. Right. So next, sabi ni Joey at ni, ni Sas, ay ni Pebbles na bakit daw tahimik ang social ang mainstream media, halos daw hindi ako mapangalanan. Wala na tayong asahan sa mainstream media, okay? Pero ang Manila Bulletin ay nagbalita. Okay, pinangalanan nila ako buong buo. Okay, Vlogger Maharlika at Claire Contreras. Wow, what a beautiful name, ha. Okay, yan. Pero yan ba ay negative or positive? Bato dares vlogger Maharlika to face Senate probe on alleged PDEA leak. Bakit ito? You know what? Ang maganda lang dito sa Manila Bulletin, at least hindi sila natakot kay Lisa na pangalanan ng pangalan ko. Okay? Sabi dito, Senator Ronald De La Rosa challenged Los Angeles-based vlogger Claire Contreras, who goes by the name Maharlika, on Tuesday, April 30, to face the Senate in its inquiry regarding the alleged leakage of a confidential document from the Philippine Drug Agency. Ano ang na-miss dito ng Manila Bulletin? Ang gusto nila isalaksak sa taong bayan na kulagot si Maharlika, pupunta sa Senate, naku, masa-cite in contempt. Kasi yan sinabi sa Senator Bato eh. Kasi daw, para pag nagsinungaling daw ako, sabi niya, hindi pwedeng isum. Kasi dapat dito sa Senado, physical. Kasi kapag, pag nagsinungaling siya, mas-cite in contempt. Kayo kaya i-cite in contempt ko lahat. Kulong kayo. Lahat ka dyan sinungaling, jutang Genevis kayo eh. Oh, cite in contempt ko kayo lahat. Walang matitira. Lahat ng senador shoot sa bangin. Okay, basahin natin to si Bulletin. Ay, ano ba to? Yeah, Manila Bulletin. Okay, wrapping up the hearing of the Senate Committee on Drug Order and Dangerous Drugs, De La Rosa was irked after reading a Facebook post of Buljakan used by Contreras, wherein she asked if the senator was paid by First Lady Liza Tanas. Okay, you know kung sino na yan. My God. We are trying our best here, sabi ni Senator Bato, to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan ngayon. Pati ako, tinitira. Nasagot na kita, Senator Bato, sabi ko sa'yo, hindi kita dudurugin. Kasi abangan ko pa yung May 7. I will give you a chance to shine, okay? So I'm not gonna say anything bad right now. I will hold my horses. Yeah, tigidig, okay. Sabi niya, we're not siding with anyone, but now even I'm being lambashed. Hindi naman lambashing yun. Nagtanong lang ako kung nabayaran ka na ba ni Lisa. Nasagot ko na yun kanina sa first part. Okay? Sabi dito ng Manila Bulletin, De La Rosa mentioned that he's willing to shoulder Contreras' travel expenses in order to attend the Senate hearing. Wow! Ito mga bulletin na ito. Dapat, alam niyo, ang tunay na journalist, dapat nag-cite kayo ng mga batas. Ano ba ang batas ng Amerika, ng Pilipinas? O, diba? Ano ba ang mga federal laws namin dito? Hindi naman pwede panghimasukan nyo ang aking teritoryo. Uy, Manila Bulletin, wala bang matino-tinong journalist sa inyo? Bago sana ninyo inatter ito, you have to be responsible journalist, but you are not responsible at all. Nagbumukha kayong tanga. Pwede ba? Pwede ba ibang ipatawag ang isang Amerikanang itim ang buhok? Ipatawag natin na si Juan Pedro na yan. But dali natin dito sa Pilipinas. Can you really do that? Really? At do you think susundin ko yung mga dikta nyo sa akin? Kayo ang susunod sa akin. Kayo ang susunod sa batas, not sa akin. You follow the law. You follow the law of the Philippines at law ng Amerika. Oh, wag ganon. Nagbumuha kayong bobo lahat. My gulay. Palitan na nga natin tong lahat ng mga ito dyan. Okay. Sabi ni Senator Bato,
I feel insulted and it's very unfair accusation because I'm doing my best to conduct a very objective and very fair hearing. It's not an accusation. It was a question, darling. I will hold my horses right now. Okay? Sabi ni Senator Bato, baka yung gusto niya yung masusunod. Wala naman akong gustong masunod. Gusto lang ng taong bayan, maayos na investigation. Yung magaling, yung pang FBI, ano sabi mo, pang Harvard ba yun? Ano sabi niya FBI? Yung pang FBI standard. Okay. Wala akong nagko-comment lang ako di ba? Kasalanan ba namin? Active na active kami sa social media? I answered that already. Sabi ni Senator, I am the chairman. I have to run the show. Wala naman ako sinabing ako mag-run ng show. I have my own show here. An hour, 16,000 live viewers. Can you make it 20,000? Katulad ng kahapon. Okay, thank you Palangga. Sabi niya, baka gusto niyo agad-agad na i-crucify agad natin, na gusto nila i-crucify. Sabi, yan yung gusto niya. Kaya siya, nagagalit siya. Hindi naman ako nagagalit, nagtanong lang naman ako Palangga. Sabi niya. Sabi ng bulletin, the hearing stemmed from an interview of former PIDEA agent Jonathan Morales who went to Contreras regarding the leakage of a confidential document that contained the alleged involvement of President Marcos in illegal drugs. O buti sinulat nyo yan. Pero dapat si Marcos dito ang headline. Hindi si Marlica. Ano mapapala ng taong bayan? Na gusto nyo akong i-prosecute? Bulletin, lahat kayo, lahat. Ano mapapala ng taong bayan sa akin? May hahabulin ba ang taong bayan sa akin na ako ba ay naglustay ng pera? Ako ba ginagamit ko ang Malacanang para magsunog ng jutak ng brain cells sa kabangag-bangag ni Kuting? Ang headline nyo, Manila Bulletin, dapat si Marcos Jr. Ilagay nyo dun sa headline nyo na according to Jonathan Morales, Jonathan Morales confirmed that this paper, was real, not AI. Yan ang headline niya. Ba't si vlogger Marlica? Nagnakaw ba ako dyan? Wala man ako ninakaw dyan sabi pa niya dito. Sagutin ko to mamaya after nito. Sabi niya, according to the document, dated March 11, 2012. Wait. Asan na yung Marcos? This was based on the pre-operation report that Morales himself crafted. According to the document, dated March 11, 2012, a confidential informant personally appeared before the PIDEA to report that a group of showbiz and political personalities, dito palang mali kayo Wala naman sinabing group of showbiz Meron ba? Marami sinabi pala si Morales. Sabi niya, according to the document dated March 11, confidential informant personally appeared before PIDEA to report that a group of showbiz and political personalities are frequently using illegal drugs at residents in Rockwell. Hindi na pinangalan si Maricel. Okay lang din yun. Pero dapat kasi, as a journalist, yung 5 W's and 1 H. Diba? Meron dapat ganun ang mga journalist. Kapag nagbabalita sila. Pero bakit wala si doon? Bakit wala si Maricel Soriano doon? Diba? 5 W's, pinag-aralan natin yan. Okay? O yung iba. Okay? Kahit i-google yun. 5 W's and 1 H. Sino? Who? Sino ang involved? Bakit? May mga pangalan doon Diba? Sino yung mga taong involved doon sa pangyayari? Bakit personalities chuchuchucho? Dapat ulit-ulitin nyo, the President, Marcos Jr., who, sino? Si Maricel, si Marcos Jr. Pero mas didiinan nyo si Marcos Jr. Yun ang tamang journalism. Yeah, that's the way of being a truthful journalist. Diba? Sino? What? Ano nangyari? Hindi nyo nga, you failed. You failed. Tignan natin. Baka nangunguna lang ako. Okay? Tignan natin kung ano nakasulat. May sinabi ba dito? Na sumisinghot? Okay. There was also providing authority to operate. Ito, sabi dito, according to the, meron. Using illegal, meron. There was also a document providing authority to operate for surveillance and casing in Makati that involved the vehicles, He even mentioned that the order came from former executive Paquito Ochoa. Junior General then asked the Senate panel to invite Ochoa to the next hearing. Okay, meron naman pala. Okay, however, PIDEA Director Moro Verilio Lazo said the allegations by Morales are fabricated and have no basis, stating that they expect genuineness from him, citing various cases that have been filed against him.
kung nagsisinungaling pala si Morales, bakit hindi kasuhan ni Lasso? Kung ito'y sinungaling, bakit hindi kasuhan ni Lasso at ni Kuting Jr.? Right? De La Rosa said that the end game for this hearing is for the truth to come out and not vested interest, hidden agendas are involved. I hope an authorized disclosure of these classified documents may bring a country down. That's just the focus here. Having a polboronic, bangag-bangag president may bring, it's happening now, may bring a country down. Okay? O ibabagsak ang bayan. It's happening now. Having a bangag-bangag, polboronic, addictus benedictus ay makakapagbagsak sa taong bayan, not the documents. Kasi the reason why may mga lumalabas na dokumento dahil sukang-suka na ang mga tao na nasa gobyerno, kaya pag may mga problema, instead na isumbong doon kay Tulfo, isumbong mo kay Maharlika. So meron na tayong ngayon dalawang sumbungan. Pag mga kangkangan, di ba, mga kachipan, mga away ng kapitbahay o nagbag-asawang kaletsyan, si Tulfo yun, eksperto siya doon. Pero pag issue ng lipunan na makakapagbago ng buhay ninyo at masintensyahan natin, mapalayas natin ang mga bangag, kay Maharlika nyo isumbong. Yan yung nangyayari. Kaya babalikan ko yung way of journalism ng mga ito. Di ba? Bakit? Bakit ang headline nyo? Why? Bakit it's about me? Sino si Maharlika? Wala namang katungkulan sa gobyerno. Bakit hindi si Marcos ang i-headline nyo? I know that. I studied journalism also. Alam ko yung mga ganyang datingang mga balita. Kung sinong gusto nyong idiin. Diba? Kung gusto nyong, sinong gusto nyong i-sensationalize na mga balita. Kaya pwede ba, even GMA7, nagbalita, isang vlogger, pati si Marcos Jr., I think na kay Joey yun eh. Teka, na kay Joey. Pakinggan natin to kay Joey. Follow nyo nga to si Joey Palangga. Follow nyo yung mga nagbubuwis buhay. Okay, Joey. Ito ba yung GMA? Pakinggan natin yung GMA. Shit, may loan better na naman. Ito ba yan? Ito yata. Nawala na. Baka pinireport ka na, Joey. Anyway, wala na yung vlog mo. Wala na yung video mo kanina na napanood ko. Wala na. Anyway, so yung GMA, nagbalita din sila. Na kesyo, may vlogger, Diyos ko, saan ba kayo nag-aral ng journalism? O bayad na rin kayo? I'm just asking. Imagine mo, walang pangalan. Vlogger lang. Okay, buti pa yung Manila Bulletin, kompleto yung pangalan ko. Tapos si Marcos Jr., hindi rin pinangalanan nila. Ibig sabihin, itong mga mainstream media, it's either bayad sila o takot sila. Or vested interest. Well, it's all vested interest. Ayaw nilang pangalanan si Marcos Jr. na bangag-bangag. Ngayon, mga kababayan, mag-question kayo dyan. Baka may gusto kayo mga katanungan sa buhay ng mga palangga, I will answer it. Okay? Now, bayad na yung mga yan, sabi ni What the Fuck. Okay? Sabi ni Melda Ligasmin, narinig ko kay Maharlika, kay Atty. Trixie na hindi ka pwedeng padala ng subpoena na sa America kasi territorial law at hindi ka pwedeng tawagan sa Senate. Ayun na ang sabi ko. Di ba sinagot ko kanina kay Admar sa SMNI, sa DZAR. Okay, I'll go with that, with that issue now. Ano sabi mo dito? Maharlika sa Senate hearing. Okay, 2 points na gusto kong pag-usapan. Yung mga hitad, okay, gusto nila akong pakasuhan. Okay? Bring it on. Okay, nililista ko na lahat ng kaso ko. Para si Morales lang. Bring it on! Pangatlo, yung binibida-bida na nare-report nga nitong bulletin na ito, na ako ay, what? Papapuntahin sa May 7, dyan sa Senado? Hindi man natatakot. Sabi ko, hindi ako natatakot. As long as legal. You talk to my uncle, Sam, and my grandfather, Biden. You talk to them. Kausapin niyo sila. Kausapin mo, Lisa, di ba malakas ka? Alam mo, ang lakas makabobo nitong mga taong gobyerno at ang mga media. Sabi ko nga, dapat bago, you know what, Manila Bulletin, itong pagsusulat-sulat ninyo na ipapatawag ako, dapat meron kayong sagot dito na ipaliwanag sa taong bayan na
talaga bang may papatawag ako based on this law, Article Chuchu, and the Federal Chuchu, the bilateral Chuchu, may mga ganon. Dapat merong mga reference or attachment doon na ma-educate ang taong bayan na ay, wow, ipapatawag si Maharlika sa Senado. Yay! Buti nga, karma niya. Kasi ayon sa batas, na ang Senate of the Philippines ay mayroong pagsaklaw kay Maharlika na i-extract ni Lisa. Diba? Dudukutin ni Lisa, sabi nga ni Sas, dudukutin ni Lisa, okay? Tatawag lang siya sa DFA ng Hi Louie, paki-extract si Maharlika, pakidala sa Senate. Nagmumukha kayong syunga bells. My God, dapat palitan na kayong lahat. Mapamidya man, dyan sa Senado, ang VO-VO nyo talaga. Yeah, VO-VO. Ganon nyo, kaya naging dugyot. Ang ating bayan dahil ang mga dugyot mismo ay nasa Malacanang. Ang mga dugyot mismo ay nasa Senado. Ang mga mainstream media na puro kadyotahan lang alam. Puro payola, eklabush. I-educate nyo yung taong bayan na matuto kayo. Oh, mabuti pa nga ito si Sas. Basahin natin kay Sas. Maganda yung sinabi ni baby girl. Okay? Okay. Okay, you learn a lot from this girl. Anong sabi ni baby girl? Okay, may sinabi ba siya eh? Okay. The Philippines redacted. No, ano to? Ito. Sabi ni Sas, 18 hours ago. Ito basahin ko sa hindi nakakarinig. Sabi niya, the BBM admin's legal showdown versus Maharlika. Needless to say, Maharlika is now the accidental leading voice of the opposition against the BBM administration. It is sure real twist of fate, given that Maharlika gave about 6 years of life defending BBM. That's true, Palanga. Maharlika's live stream audience is something mainstream media could wish for, about 20,000 live viewers almost every day. Maharlika is a blogger, an American citizen based in California. She is now embroiled in an issue that already reached the Senate, the PIDEA leaks, which was about a surveillance against the Senator, then Senator Marcos Jr., Marisol Soriano, on alleged drug parties at the latter's Rockwell condominium in March 2012. The surveillance operations request, as ex-PIDEA agent Morales testified, was allegedly stopped by Pinoy's Executive Secretary Paquito Ochoa, who was an associate of Marcos Jr.'s wife, the Lisa Fair, you know, with their law firm. Senator Bato de la Rosa wanted to summon Maharlika to physically attend the hearing. If Maharlika wouldn't attend, he promised to issue a warrant of arrest, yun nga sinabi ni Bato, against those who wouldn't attend, which would definitely include Maharlika. The purpose for Maharlika to divulge her source. That's not gonna happen. This move sounds strange because the Philippine Senate has no jurisdiction over Maharlika, as she is an American citizen living outside Philippine territory. How can the warrant be served? That's true. Not attending a Senate inquiry is also not covered by the extradition treaty between the U.S. Ito yung naisip ko kanina na salita, okay, and the Philippines. Thank you, baby girl. If they want to extract Maharlika from the United States, this requires doing beyond a Hey Louie, di ba? Yung pag-utos ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin para manipulahin ang mga dokumento para ipadukot ang distressed mother at ang mga bata. Alright? At 2 bata, nagtagumpay si Lisa at si Francis Lloyd Chua para dukutin sa pamamagitan ng pag-fabricate ng mga fabricated crime at mga pagpupush-push o pag-aabuso ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. sa mga papeles na sinabi na inutos sa kanya ni Lisa kapalit ng appointment ni Teddy Boy Locsin right now sa panahon ni Bangag Jr. Okay, tuloy natin sinabi ni Sasso. If they wanted to pursue Maharlika in the United States so she could divulge her sources, the Philippine government will have to deal with the First Amendment right of Americans and the Reporters' Shield Law of California. There is now growing jurisprudence in the United States that bloggers have the same protection as journalists, even in terms of protecting the anonymity of their sources. That's good, baby girl. Okay, this is going to be tough legal showdown between the BBM admin and Maharlika. They will have to file cases against Maharlika in a U.S. court, and as this has First Amendment right implications, the Philippine government will have to face a throng at First Amendment rights scholars
legal advocates, and NGOs in the United States. BBM's interview with Sarah Ferguson, where his staff shut down the interview, will not be taken well by the Americans and will be considered as strong evidence in U.S. courts that this admin is keen on silencing its critics. Well, na-report ko na nga yung mga hinayumpak yan dito. This makes Maharlika's platform as the strongest platform there is now. Thank you, baby girl, for saying this. It is the perfect platform to leak Philippine government wrongdoings, as Maharlika can guarantee the complete anonymity of her sources under the protection of U.S. laws. In fact, Philippine mainstream media is no match to the protection Maharlika can give sources that could divulge government wrongdoings. Kaya nga maraming nag-report talaga na mga informante. The BBM admin can continue to destroy Maharlika's credibility, but looking at the outstanding live viewers of Maharlika, it's not working, darling. Thank you, Sas. Yun na nga. Bago sana si Senator Bato nag-emotional, inalam muna nila yung extradition treaty, bilateral whatever, relationship ng Amerika at Pilipinas. Wala namang problema sa akin eh. Bago niyo ako papuntahin sa Senate, dapat nasa tamang proseso. Legal, naaayon sa constitutional rights ko bilang isang Amerikanang itim ang buhok. Na pumuputi-puti na nga eh. Diba? Ay, nako, ambot sa inyong mga lubot. Pinagluloko niyo Pilipino. Hi, Chester. Si Chino Mirabueno, palangga. Thank you. What else? Ano ba yung hindi ko na-tackle dito sa ating topic today? Yeah. Ngayon, ang pinaka-highlight ng ating issue ngayong gabing ito, okay lang online and virtual. Bakit ako pupunta sa Philippine Embassy? Sino nagsabi niyan? Mac, okay lang daw online or virtual. Bakit sa Philippine Embassy? Hindi naman ako saklaw ng Philippine Embassy. Sa US Embassy. Why should I go there? Are you really not using your brain cells? Or your neurons? My God! Oh. Di ba palangga? Bakit ako sa Philippine Embassy? Anong meron sa Philippine Embassy? Hindi naman yun ang embahada ko eh. US Embassy ang embahada ko. Sabi niya, Senator Bato, review nyo nga. Ito mag-review nga ang konstitusyon. Giatay. Via Zoom. Wala problema sa akin. Zoom. Gusto nyo ngayon na eh. Unahan na natin. Well, honestly, I would love to be there. Okay? I would love to be there. Basta, ito lang ang aking... Ito, Senator Bato, gusto mo talaga? Kahit na hindi natin sundin ang batas ng Pilipinas, gusto mo pumayag ako na pumunta ng Amerika. Mag-hire ka ng mga pogi-poging bruskong bodyguard ko. Okay? At ayoko ng 1, 2 dosena para protektado yung alindog ko. Okay? Tapos, bulletproof lahat. Oh, yan. Basta brusko, ayoko ng may tiyan. Gusto ko may 6 packs. Oh, naamon niyo ko. Baka may gusto dyan. Di ba? Hi, Dance. Okay? Basta may 6 packs, yung mga bodyguard, mga brusko-bruskong pogi, tapos ang height, okay na sa akin ng 5'8" pataas. Okay? Okay na yun. Di ba? Yan ang mga ano natin. Yung pamasahe, yung mga bodyguard ko, bayaran mo lahat. Bayaran mo na rin yung pamasahe ko. Kasi naman binubulsan nyo lahat dyan eh. You know, yung mga jutang genimis na mga tiwali. Kasi naibulsan nyo, ibayad nyo na lang sa brusko-brusko kong bodyguard. Pero kung pipilitin nyo ako dahil sa kagustuhan nyo, FBI ang escort, why not? Basta mga pogi. Ayoko na mga makyoho katulad ni Lisang walang ligo. Diba? Kaya kay Kuting na sumisingot, nang ngiwi. Ayoko na may mga bisyo. Gusto ko malinis. Tapos dapat meron drug test na mag-present sa akin. Miss Maharlika, ito ang iyong mga bodyguard. Ito, hindi 2 minutes ang kanyang drug test. Pag 2 minutes ang drug test, tapon agad yun. Dapat legit lahat. Yun. Pupunta ako. Ay, nako, mga giatay. Fairly Maharlika, don't attend kahit na Philippine Embassy. Sounds like a trap. Proud Pinay for life. Do you think Palangga I will do that? Do you think Maharlika will do that? Umikot sila sa palad ng isang diwata. Hindi man tayo tanga katulad ng mga ito. Diba? Dakota daw dapat. Okay. Hindi bangag. Anong comment nyo? Sagot ni Bato.
Ganda mo, Maharlika. Okay. Thank you, Palangga. O, lahat ng mga papuri. Thank you so much. Sana mayaka po kayong lahat. Miss Maharlika, nasasama ako basta brusco at macho. Correct. Kukuha ka naman ng bodyguard, patpatin katulad ni Kuting. Hello. Diba? Oh. Huwag kang pumunta ng Pilipinas. Oh, diba friends daw sila ng president ng US? Okay. Alam mo, narinig ko nga, natawa nga ako na sabi ni Senator Bato na sinabi niya, oh, dapat dito physical kasi baka may pag nagsinungaling siya. Alam mo, natatawa ako eh. Kasi you know what? Dapat si Lasso. Na-contempt na nung araw na yon yung mista ni Senator Bato. Dapat si Bitong na-contempt at diretsong kulungan na dahil nandoon ng walang appointment na dinisapprove ng Civil Service Commission. See that? Nasa ko, gusto niyong ikulong, hindi niyo ako makukulong. Langga, we love your courage. Tama po kayo, bodyguard po ng FBI ang datingan, sabi ni Ana. Yes! Dapat mga bruskong pogi-pogi. Pangarap po kaya magka-bodyguard ng mga ganun. Yung tipong mabango-bango ng bonggang-bonga, parang prinsesa. Nasakasakay ako sa sasakyan ni Santo Papa. Yung bulletproof yun, di ba? Oh, yung mga ganon. But anyway, mga kababayan, eto seryoso, you know, seryosong usapan to. I-message si Bato. Yung part kanina, yung tungkol sa civil service kay Bitong, 2 ang passport niya. Napakalaking national security ang involved dyan. Bakit kamo? Ano ang pinapasok ni Emeterio Bitong at Ramil Bitong? Diba? Na iisang tao. Pag umaalis siya na Ramil ang pangalan niya, anong pinapasok niya? Droga ba? Pulburon ba? Kapag pumupunta siya sa ibang bansa, pabalik-balik siya, ayon sa ating informante, na ginagamit niya ang badge ng PDEA na siya ay direktor, pero hindi naman pala siya, hindi naman nabagsak pala sa appointment, hindi siya na-approve. Yan, ano, sino katransaksyon niya? Mafia, sindikato? Yan, bago niyo pa atinin ako dyan, then for sure, di kayo makahanap ng mga bruskong bodyguard ko, yan ang imbestigahan mo, Senator Bato. But again, hindi ka kalaban dito. And we are thankful na ikaw ay tututok dito sa issue na to. Kasi meron pa tayo, yung kidnapping at extraction. We're looking forward na imbestigahan mo rin yun. And anyway, mga palangga, talagang dapat tuloy-tuloy tayo dito kasi sobrang na to pang ano ng mga jutang ginimes na ito. You got, ano to? Sabi ni Dens, may 2 song ba? O sige, tidihan ko, sa susunod natin talaga, kakanta ko. Anong kanta yon? O, makakantahin ko na naman ako, Dens, ikaw talaga. O, wala pa nga pala yung regalo ninyo. Ayan mo, may regalo kayo sa akin, yung mga nagko-compose ng kanta. I will give you, 2 kembot. Ayan, pagig ko sa imo, sabi ni Lady Sheila. Okay. Payag ka, madam, 20 na US Marines ang bodyguard mo, sabi ni Ramredge. Pwede na rin. Sabi ko na 24, carry na yon. Tara yan. Imagine mo, ini-imagine ko to yung sarili ko, napalibutan ako ng mga bruskong US Marines. Pero meron din naman tayong mga bruskong mga Pilipinong Marine, maraming mga gwapo dyan. Actually, I'm more on Filipino ang bet. Filipino talaga yung bet ko. Hindi ako maka-affam. Pilipinong brusko. Dami kaya matatangkad, di ba? Ng mga Pilipinong mga magagaling sundalo natin. Pwede na sa akin yun. Alright? Request a private plane, sabi ni Jay Soto. Ay. I'm good. Nakatulog ako palangga. Okay, for Ma'am Braga, I'm okay. Trendy. Okay, anyway, this is your fair lady, Maharlika. I hope nag-alab ang inyong mga puso. Kaya minsan medyo may light moments tayo. Please, kung mayroon kayong power, ang inyong boses at inyong mga kamay, message Senator Bato, atak-atakin niya siya about the 2 passport of Ramil Bitong at Emeterio Bitong at ang pagiging ang pag-disapprove ng Civil Service Commission bilang Director 3 na kanina ay sinumumpa siya kahapon pero hindi pala siya officially or legally appointed. This is your fair lady, Maharlika. Thank you, mga palangga.